So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Marahil kaya ka nanonood ng video ito dahil siguro may alaga ka ng baboy o nais mong magsimula sa negosyong baboyan. So isa sa mga karaniwang tanong ng mga magbababoy o yung nakakapag-alaga na ng mga baboy is bakit nga ba hindi lumalaki ang mga baboy? At bakit? At ano yung mga nagiging dahilan ng pagkabansot nito at ano nga ba yung mga dapat na solusyon. Isa kasi sa mga malalaking problema sa pag-aalaga ng baboy, syempre yung gastos natin sa pagkain sa baboy. Kaya always mga katropa natatanong itong question na to, bakit nga ba hindi lumalaki o matagal lumaki ang aking alagang baboy? So dapat magandang himay-himayin yan, di ba? So kaya ngayong araw na to, ito yung pag-uusapan natin. So mga ka-agri, mga kabady, katropa natin sa negosyo ng baboyan, alam ko, ramdam ko na halos nabubutas na ang mga bulsa ninyo tuwing magpapakain kayo sa baboy at tuwing order kayo ng mga feeds. Karaniwan na, 4 na buwan, inaalagaan natin yung mga patiner na alaga. Pero bakit parang kasya pa rin sa planggana o masyado parang maliit yung ating mga baboy? Kung isusumatotal natin, medyo parang mahirap. At kapag tinignan natin, dahil sa sobrang laki nga ng gastos sa pagkain, parang malulugi pa tayo kapag nagkataon. Kaya naman, ito ay lagi nating tinatanong, well, bakit nga ba ang bagal lumaki ng ating mga alagang baboy? Sa totoo lang mga katropa, masakit, hindi lang sa wallet ng mga Pilipino ang pagpapakain sa baboy, lalo na kung nagre-resulta ito bansot yung ating mga alagang baboy. Kaya sa video ito ngayon, himay-himayin natin mga katropa yung 5 totoong dahilan kung bakit hindi lumalaki ang alaga mong baboy at kung ano nga ba ang eksaktong dapat mong gawin ngayon para maisalba sila at syempre maisalba na rin yung puhunan. So bago tayo magsimula, i-hit and like mo muna ang subscribe button at i-comment mo na rin sa baba ang kung gusto mong kumita sa pagbababoyan para yung YouTube natin laging i-recommend sa iyo and makita mo yung mga iba pa nating topics. Kaya na, let's go na mga katropa, simulan na natin. So, aminin na natin mga katropa na ang pagbababoyan ay hindi naman talaga madali. Feeds pa lang, halos 70 to 75% na, minsan 80% pa nga ng puhunan sa negosyong ito, ilalaan mo lang sa pagkain sa ating mga alaga. So, kaya kapag ang baboy mo ay hindi tumimbang ng 90 o 100 kilos, yung patiner mo, after 4 na buwan o 5 buwan na pag-aalaga, automatic lugi ka sa araw-araw pa lang na pagkain mga katropa. Ngayon, bakit nga ba ito nangyayari? Maraming nag-aakala na malas o baka sumpa. Pero ang totoo mga katropa, it's scientific and tamang management lang naman talaga ito. So mga kabady, simulan na natin ang dahilan. So simulan natin sa number 1. Ito na. Ang unang dahilan na pinakamadalas makalimutan natin ay ang mga bulate, galis o internal and external parasite sa ating mga baboy. Isipin mo ito mga katropa, bumibili ka ng mamahaling feeds, ganado namang kumain ng ating mga alagang baboy, pero bakit hindi sila tumataba? Kasi mga katropa, may kahati sila sa tiyan. Ang mga bulate ang unang sumisipsip ng nutrisyon ng pagkain bago pa ito mapunta sa katawan ng mga alaga mong baboy. Kung may galis naman sila, puyat at stress sa kakakamot ang nagiging sanhi nito. So paano sila tataba kung lagi silang balisa mga katropa? Kaya ang solusyon dito, number 1, dapat mayroon tayong disiplina pagdating sa deworming process. Pagkahiwalay pa lang sa inahin ng ating mga weaning o mga piglets around 28 days to 30 days old and pagkalipas ng 2 linggo, purga na kaagad mga katropa. Gumamit ng kalidad ng mga pampurga tulad halimbawa ng ivermectin o kung ano man yung nakasanayan ninyo na pwedeng ihalo sa pagkain o pwedeng iturok o injectable sa mga alagang baboy. And lagi nating tatandaan mga katropa na tuwing magpupurga tayo pagkatapos ng 1 buwan, dapat suriin natin ang ating mga alagang baboy and laging ugaliin natin na nagpupurga tayo para patay yung mga bulate at natitirang itlog sa ating mga alagang baboy and magre-resulta yan sa paglaki nila. Ngayon mga katropa, ang number 2 naman na dahilan is maling pagkain
o kaya mahinang quality ng feeds. Ayan. So kaya nga mga katropa, yung mga feeds company talagang pagarbuhan sila at pinapakita nila ano ba yung meron sa feeds nila na wala sa iba. Kaya maging mapanuri kayong mga katropa sa pagpili ng feeds na ipapakain ninyo. Hindi ibig sabihin na porke mura, quality na. At hindi rin naman ibig sabihin na mayroon din namang mga feeds na mura pero quality rin naman talaga. So maging mapanuri na lang tayo. So minsan, dahil sa mahal ng feeds, natutokso tayong bumili ng mga mura na brand na hindi naman sigurado sa nutrisyon. O kaya naman, pinapakain agad natin ang mga kangkong unterang pagkain ang ating mga piglets, mga katropa. So, mga kabady, katropa natin, ang baboy ay may sinusunod na yugto sa kanilang paglaki. Ang selyo ng mabilis na paglaki ay syempre nakabase sa protina, mga amino acids na kailangan, and kung kulang yung nutrition nila, hihinto yung muscle development nila, mga katropa. Ibig sabihin, hihinto yung paglaki ng ating mga alagang baboy. Kaya naman sundin natin, mga katropa, yung pamantayan based sa stage ng ating mga alagang baboy. Yung mga pre-starter, para sa bagong walay na biik, starter kapag lumalaki na sila, grower para pampataba sa mga alagang baboy. Huwag lalaktawan ang yugto na to para lang makatipid. Dahil sa dulo, mas mapapamahal ka kapag bumaba ang kilos ng ating mga alagang baboy. And ito na. Number 3 naman, mga katropa, is yung mga iba't ibang sakit na prapraning tayo kapag na nagkakasakit ang ating mga alagang baboy. So may mga baboy na nung biig pa lang sila dumaranas ng matinding pagtatae, scouring, o matinding pulmonya, mga katropa. Akala mo okay na sila, gumaling na sila, pero ang hindi natin alam, yung matinding pagtatae ay nakakasira ng pilay o yung may microscopic na mga parang buhok na bulate sa bituka ng mga baboy na sumisipsip sa mga nutrition nila. So, ang baboy kasi kapag nasira ang bituka, kapag maliit pa, kahit anong ganda ng feeds na pakain mo, hindi na ma-absorb o mahihirapang i-absorb lahat ng mga nutrients at mga nakalagay dyan sa mga feeds na yan na kung kakainin sana nila, idediretso sa katawan at sa paglaki ng ating mga alagang baboy. So, medyo mahirap yun, mga katropa, di ba? So, ang tamang solusyon dyan is agapan natin ang mga piglets pa lang, ang ating mga alagang baboy. Kung may nakikita tayong sakit, pag kaagad tayo, gamutin na kaagad sila. Siguraduhin na rin natin, mga katropa, na kumpleto yung mga bakuna, vaccine, vitamins, at kung ano-ano pa sa ating mga alagang baboy. Kung may bansot at dahil sa dating sakit, ihiwalay mo na sila. Alagaan mo sila gamit ang pampagana at mga multivitamins tulad ng B-complex para matulungan sila and maging maganda ang kanilang digestion at mapalakas ang kanilang immune system, mga katropa. And puntahan naman natin, mga katropa, yung number 4, mga sanhi at dahilan bakit pa bansot ang mga alagang baboy. So baka stress sila, mga katropa, di ba? So dahilan ng number 4 is yung siksikan at sobrang init ng kulungan. Tingnan mo ang kalusugan mo ngayon, mga katropa. Ilang baboy ba ang magkakasama? Kung masyadong madami ang isang super liit na space, pagkakaroon siya ng mga bullying, and ang mga mas malalakas, sila lang ang laging nasa kainan, sila lagi ang medyo komportable, and ang mahihina laging nakasiksik sa sulok at takot ng kumain, kaya lalong naiiwan sila sa paglaki, mga tropa. So dagdag mo pa yung init ng panahon dito sa Pilipinas. Ang baboy natin, walang sweat glands yan, mga katropa. Hindi sila nakakapagpawis gaya nating mga tao. Kapag nakaranas sila ng heat stress, mga katropa, ang unang gagawin nila ay hihinto sa pagkain at syempre, iinom lang ng tubig. So tamang solusyon, ipatupad yung sorting. Piliin ang mga maliliit, ihiwalay sa isang pen, and para makakain sila ng mapayapa at walang nang-aapi sa kanila, mga katropa. Siguraduhin din natin na may sapat na ventilation sa ating mga babuyan. May mga bubong na hindi direktang nagpapainit sa kanila at laging may umaagos na malinis na inuming tubig. Kung walang tubig, hindi kakain ang ating mga alagang baboy. And puntahan naman natin yung ikalima, mga katropa. Okay ba na sabihin may hinang lahi o genetics, mga katropa?
Ang huling dahilan kasi mga katropa, eto naman talaga. Minsan kahit anong gawin mong alaga, sadyang may mga biik na ipinanganak na talagang maliit at tinatawag nating runs. Ayan, maaari sila maaaring manggaling ito sa mga inahin nila na kulang sa nutrisyon noong panahon na nagbubuntis pa lang ito. O kaya naman, hindi maganda ang quality ng similya ng barakong baboy. Ang tawag dun, poor genetics mga katropa. So, ibig sabihin, pag nangyari na yan, since naanak na yung mga piglets na yon, so sa susunod na salang, kung magpapa-AI ka, magpapasampa ka, so maging mapanuri and suriin natin yung good quality na genetics mga katropa. Maging masuri sa pinagbibilhan rin natin ng mga biik kung tayo naman ay nagpapatener. Huwag lang tumingin sa pinaka mababang presyo mga katropa. Magtanong sa mga breeder kung ano ba ang lahi ng mga baboy na binibili natin. Gaya halimbawa ng Landrace, Large White, Dorok, Cross o kung ano man. At siguraduhin natin na galing sila sa mapagkakatiwalaang farm na may magandang records ng biosecurity. Ito is para iwas na rin sa mga sakit sa mga alagang baboy at syempre iwas na rin sa mga bakterya sa ating babuyan kasi mahirap naman galing sa marumi, dadalhin natin sa babuyan natin which is magkakaroon ng hawaan, di ba? So mga katropa, mga kabady, ang pagpapalaki ng baboy ay hindi tsambahan. Ito ay kombinasyon ng number 1, tamang pagkain, tamang pagpupurga, iwas stress sa kapaligiran. Huwag panghinaan ng loob mga katropa kung may mga bansot na baboy ngayon. Ihiwalay mo na sila agad at simulan ang vitamins at tamang feeding program ngayon pa lang. And ikaw mga katropa, ano bang diskarte mo sa iyong babuyan? May bansot ka ba na alagang baboy? I-share mo naman ang sikreto mo sa comment section sa baba para makatulong din tayo sa ibang nagsisimula pa lang sa negosyo ng babuyan. Kaya, kung nakatulong ang video na to mga katropa, pakishare mo naman sa iyong FB groups, sa mga babuyan groups mo. Ganun din mga katropa, huwag kalimutang mag-like and subscribe na rin para mas marami pa tayong kwentuhan sa mga susunod natin na episode. Muli, ito si Kabady Moko na nagpapaalala tamang pag-aalaga baboy, ang kita ay benta and kita-kits tayo sa mga susunod nating episodes. Maraming pong salamat. Paalam.